Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pakikibahagi sa mga gawaing panrelihiyon sa pamayanan. Ano ang napapansin ninyo sa mga larawan? May ginagawa ba kayong ganito kasama ang inyong pamilya? Ano ang pakiramdam ninyo kapag kayo ay nagdarasal? Ang bawat pamayanan ay may kanya-kanyang relihiyon o paniniwala. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang tradisyon, kundi paraan din upang mas mapalapit tayo sa Diyos at sa isa't isa. Ano ang gawaing panrelihiyon? Ang gawaing panrelihiyon ay mga aktibidad na ginagawa ng mga tao upang ipakita ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Mga halimbawa ng gawaing panrelihiyon sa pamayanan: pagsisimba o pagsamba, sama-samang pagdarasal, pagdiriwang ng pista o banal na araw, pagtulong sa kapwa bilang pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Bakit mahalaga ang pakikibahagi sa mga gawaing panrelihiyon? Una, napagtitibay ang ugnayan sa Diyos. Pangalawa, natututo tayong maging mabuti at mapagmalasakit. Pangatlo, nagkakaroon ng pagkakaisa sa pamayanan. Pang-apat, natututo tayong gumalang sa paniniwala ng iba. Panglima, napapalapit ang loob sa kapwa. Sabihin ang gawing wagi kung ito ay gawaing panrelihiyon at gawaing mali kung hindi. Pagdarasal bago kumain. Panloloko ng kapwa. Pagsisimba tuwing linggo. Pagtulong sa nangangailangan. Pananakit ng kapwa. Ang pakikibahagi sa mga gawaing panrelihiyon ay mahalaga sapagkat ito ay nagpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos. Nagtuturo ito ng kabutihan at nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng bawat isa sa pamayanan. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang halimbawa ng gawaing panrelihiyon? Ano ang naipapakita kapag nakikibahagi sa gawaing panrelihiyon? Kailan karaniwang nagdarasal ang pamilya? Bakit mahalaga ang gawaing panrelihiyon?
Ano ang dapat gawin sa paniniwala ng iba? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Ikalawang araw, mga gawaing panrelihiyon at ugnayan sa Diyos. Basahin natin. Sama-sama sa panalangin. Tuwing gabi, nagtitipon ang pamilya ni Ana upang magdasal. Hindi rin nila nakakalimutang sama-samang magsimba tuwing linggo. Natutunan ni Ana na sa pamamagitan ng pagdarasal at pagtulong sa kapwa, mas napapalapit siya sa Diyos. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Anong mga gawaing panrelihiyon ang ginagawa ng pamilya ni Ana? Ano ang natutunan ni Ana mula sa kanilang gawain? Bakit mahalaga ang pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon? Paano mo maipapakita ang iyong pananampalataya sa Diyos? Ang gawaing panrelihiyon ay mga gawain na ginagawa ng mga tao upang ipakita ang kanilang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Kahalagahan ng pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon. Una, napapalakas ang pananampalataya at tiwala sa Diyos. Pangalawa, natututuhan ang pagiging mapagkumbaba at mapagpasalamat. Pangatlo, nagiging disiplinado sa oras at gawain. Pang-apat, nabibigyan ng gabay sa paggawa ng tama. Panglima, napapalakas ang pagkakabuklod ng pamilya. Ang mga gawaing panrelihiyon tulad ng pagdarasal, pagsisimba at pagtulong sa kapwa ay mahalaga. Sapagkat ang mga ito ay nagpapatibay ng ating ugnayan sa Diyos at nagdudulot ng kabutihan sa pamayanan. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang gawaing panrelihiyon? Ano ang naipapakita ng pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon? Kailan madalas ginagawa ang sama-samang pagdarasal? Ano ang epekto ng pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon? Ano ang dapat gawin sa paniniwala ng iba? Gawin natin. Kung ang mga pahayag ay wasto, iguhit ang buong puso at biyak na puso kung hindi.
Ikatlong araw, pagpili ng tamang paraan ng pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon. Mag-thumbs up kung ang pahayag ay tama at thumbs down kung hindi. Tahimik na pagdarasal. Panlalait sa paniniwala ng iba. Pagtulong sa paghahanda ng gawain. Panggugulo sa oras ng pagsamba. Pakikinig ng may paggalang. Ang pakikibahagi sa mga gawain ng relihiyon ay hindi sa pilitan. Mahalaga ang tamang pagpili ng paraan upang maipakita ang pananampalataya at paggalang sa Diyos at kapwa. Mga paraan ng pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon. Una, tahimik na panalangin sa sariling tahanan. Pangalawa, paggalang sa oras ng pagsamba ng iba. Pangatlo, pagtulong sa paghahanda ng gawaing panrelihiyon. Pang-apat, pakikinig ng maayos sa aral o mensahe. Panglima, pagiging huwaran sa kabutihang asal sa araw-araw. Ang tamang paraan ng pakikibahagi sa mga gawaing panrelihiyon ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Nagpapatibay ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng mabuting kilos, paggalang at kusang loob na paglilingkod. Gawin natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Alin ang tamang paraan ng pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon? Ano ang dapat gawin kapag may gawaing panrelihiyon sa pamayanan? Bakit mahalaga ang pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon? Alin ang nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba? Paano pinatitibay ng gawaing panrelihiyon ang ugnayan sa Diyos? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Ika-apat na araw, pagpapakita ng pananampalataya sa pamamagitan ng paglilingkod sa pamayanan. Ang pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa pagdarasal, kundi sa pagtugon din sa pangangailangan ng pamayanan. Sa pagtulong, mas napapalapit tayo sa Diyos. Ano ang pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon? Ito ay hindi lamang sa pagdalo sa aktibidad, kundi sa aktibong pagtulong at pagtugon sa pangangailangan. Iba't ibang paraan ng pakikibahagi.
Una, pag-aayos ng lugar ng pagsamba. Pangalawa, pagbibigay ng oras para sa sama-samang pagdarasal. Pangatlo, pagbibigay ng payo o gabay sa mas batang miyembro. Pang-apat, paglilinis at pag-aalaga ng lugar ng sambahan. Panglima, paghikayat sa iba na sumali sa iba't ibang organisasyon sa simbahan. Gawin natin, piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang halimbawa ng pagtugon sa pangangailangan ng gawaing panrelihiyon? Bakit mahalaga ang pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon? Ano ang maaaring gawin ng bata upang makatulong sa pista? Ano ang iyong mararamdaman kung makatulong ka sa gawaing panrelihiyon? Ano ang natutunan sa pakikibahagi sa gawaing panrelihiyon? Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang GMRC. Paalam!